Magandang gabi, Oriental Mindoro, ikalima sa buwan ng Pebrero taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, Calapan Waterworks binigyan linaw ang biglaang pagtaas ng bayarin ng kanilang mga consumers. Batang natagpo ang sugatan sa ilalim ng Bukayaw Bridge, nasa mabuting kalagayan na. Estratehiya laban sa pagsugpo sa droga isinagawa ng ilang kapulisan ng Mimaropa. At sa detalye ng ating mga balita, sa inisyatibo ng Philippine Drug Enforcement Agency, isang Drug Awareness Demand Reduction Strategy Seminar ang isinagawa sa Conference Hall ng PRO Mimaropa sa Camp Efigênio C. Navarro sa lungsod. Ikalima sa buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon. Bahagi na nasabing gawain ng pagpapalakas ng PIDEA sa kanilang kampanya laban sa iligal na droga, kung saan ang kapulisan ang kanilang pangunahing katuwang sa pagsugpo nito upang matuldukan ang pagkalat at pagkakalulong ng mga kabataan na kadalasang nabibiktima na anilay tuwirang sumisira sa kinabukasan kapag nasasangkot dito. Bagamat patuloy ang PIDEA sa kanilang isinasagawang monitor at pagtukoy sa mga lugar na may mataas na kaso ng nasabing droga sa ilang lalawigan sa rehiyon, nangangailangan pa rin nila ang suporta ng kapulisan. Gayon din umano ang pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan upang maging kabahagi rin ng pagsugpo laban dito. Samantala, ilang paalala hinggil sa batas laban sa droga ibinahagi ng ilang kinatawan buhat sa PIDEA sa mga kapulisan, gayon din ang mga kapamaraanan kung paano matutukoy ang isang pinaghihinalaang laboratory at drug courier, kabilang na dito ang drug identification, epekto ng droga at mga dahilan nito. Panawagan naman ng ilan sa mga magulang, partikular na sa mga kabataan na umiwas sa mga lugar kung saan pinaghihinalaang may kaso ng droga dahil sa nila posibleng madamay o maging instrumento sila ng masasamang loob at masangkot sakaling magkaroon ng di inaasahan at biglaang operasyon sa ganitong lugar. Iwasan din umano ang mga barkadang tuwirang nagbibigay impluwensya hinggil sa droga. At sakaling makaranas sa ganitong pangyayari ay huwag matakot na ipagbigay alam agad ito sa kinaukulan upang magawan ng legal na aksyon. At magbabalik po ang TVNet Newsline, makalipas lamang ang ilang paalala. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Sa kanyang ikatlong termino bilang konsihal, isa sa mga hinahawakang komite ni Konsihal Edel Ilano bilang chairman ay ang Committee on Appropriations at dahil may kinalaman sa pananalapi na katutukan niya siya dito. Masasabi ko na sa pagiging konsyal ko, ngayon sumakit ang ulo ko talaga. Kasi pag-aaral ng budget, pag-aaral ng pera, kung saan dadali ng pera, kung tama ba yung pagdadala ng pera, lahat iisipin ng ng APRO kung paano gagalawin ng pera, yun. Pero okay naman at tuwan-tuwa naman ako dahil although noon ako ay membro din ng APRO noong mga nakaraang terms ko. Pero ngayon, tutok ako
sa mga budget. Masakit sa ulo pero masarap. Nalalaman ko kasi ang galaw ng pananalapi ng syudad, kung saan ako punta at kung paano ang patutunguhan. Ayon pa kay Consel Ilano, ngayong 2014, ang kalusugan ang pinaglalaanan ng pinakamalaking pondo ng pamahalaang lungsod. Unang-una talaga nakikita natin sa health, talaga pinakang malaki. Lagi naman yan taon-taon health kasi yan ang pinagtutuunan natin. Ang second na priority ng ating mayor ay ang farm to market roads natin. Yung ating pang ilang mga kabukiran na wala pa silang kasada, wala pang semento, yun ang pinagbubuhusan yan, pinagtutuunan ng pansin ng ating mayor. Hindi tama naman. Aniya pa, ang agrikultura ay hindi rin nahuhuli sa pinaglalaanan ng pondo bilang isa sa mga prioridad ni City Mayor Arnan Panaligan. Nasa mahigit 400 milyong piso aniya ang pondo ng city government ngayong 2014. Ngunit kapag may cut aniya ng budget sa nasyonal, ay nababawasan rin ang budget ng lungsod tulad na nangyari nung nagkaroon ng mga bagong syudad sa bansa. Ngayon, more or less, nasa mga 400 million. More or less, 400 plus. Plus yan. Depende niyan. Kasi noon, halos ganoon din naman ang ating. Kaya lang, pag mayroong pag-cut ng budget sa taas, kasama tayo. Kasi minsan, katulad nga noon, 16 municipalities naging city. So, nagkaroon sila ng budget, kinat sa atin yun. Kaya nabawasan ang budget. Ganun naman ang nangyayari, nababawas. At saka, quarterly naman ang dating ng budget. Kaya, hindi natin alam. May kakat sila, wala tayong gagawa. Tayo talaga ay 75 to 80% IRA-dependent. Yung galing sa national budget. Yung internal natin, napakaliit mo. More or less, 20% ng ating buong ginagastos sa atin ay yun lang ang nagagaling sa internal revenues natin, yung internal income natin. Yung income natin dito, mga taxes na ito. Pero, kung bilang may mag-city uli ng mga 50, ay di 50% cut ang ating budget. Sa huli, ayon kay Consel Ilano, kung sakali na naituloy ang implementation ng tax increase sa lungsod, magiging malaking tulong ito at posibleng maging 70% IRA-dependent na lamang aniya ang syudad, ngunit dahil sa mga mamamayan, kailangan aniya itong pag-aralan. Kung 20% siguro, nasa mga 30% na lang, 30% ang ating siguro 70% na lang IRA dependency natin. Kaya lang, siyempre, tao kasi yan, kailangan pag-aralan. Yan. Iba pa mga balita, makalipas lamang po ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nitong mga nakarang araw, isang mainit na usapin ang lumikha ng ingay sa lungsod ng Calapan. Ito ay ang biglaang pagtaas ng bayarin ng mga consumers ng Calapan Waterworks Corporation. Ikinagulat ng marami ang hindi inaasahang mataas na halaga ng bayarin nila sa tubig. At dahil dito, marami ang hindi naiwasang magpahayag ng kanilang saloobin sa TWC. Bunsod dito, nagbigay ng paliwanag ang pamunuan ng Calapan Water
sa katauhan ni Jollyville Holdings Corporation Business Development Sales and Marketing Manager Ricardo Cortez at CW Sales and Marketing Manager Winifredo Aksalan.